Amen? Dahil kung hindi po sa anointing, yung tagal po nating nasa gawain, ako'y nakatayo, ako'y nagsasalita, pero tuloy-tuloy ang kapangyarihan ng anointing. At ang anointing po ay kumikilos lamang habang sinusunod mo. I am anointed dahil kailangan ninyo yung anointing. Kung ako'y solo na, wala na akong anointing. Pero andun yung kaligayahan. Kaya ito po ang mensahe. Tayo po ay manalangin. O Diyos, ang buhay namin ay Ikaw. At ang pag-asa ay lubusang Ikaw. At hayaan mong sa kababaan kami mabuhay. Sa pagpapakumbaba kami mamuhay at sa kaamuan, magpatuloy kami na wasak ang puso at may madaling pagsisising espiritu. A broken spirit and a contrite heart. Let brokenness and contriteness be with us every day. Let humility, meekness and lowliness be with us day in, day out, as long as we live. And allow us to bring glory and honor to Thy most precious great name. Father, by the leading and direction of the Holy Spirit in Jesus Christ's name. And everyone said, Amen and amen. Hallelujah. Sa Revelation 6:6. Revelation 6:6. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou art not the oil and the wine. Nais ko pong inyong maunawaan na darating ito, na magkakaroon ng sobrang hirap sa ibabaw ng lupa. At lahat po ay maghihirap. Subalit, see, thou art not the oil and the wine. Pagmasdan ninyo at inyong ingatan na hindi ninyo masaktan ang langis at ang alak. Atin pong unawain ang ating pananampalataya. Sa Galatians 5:6, ang sabi po sa Galatians 5:6, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Yung circumcision po is referring to the Jews. Yun pong uncircumcision pertains to the Gentiles. For in Jesus Christ neither the Jews being a Jew availeth anything, nor being a Gentile, but faith which worketh by love. So either Jew or Gentile, what matter most is faith. Hallelujah. Amen po ba? It is not the profession. It is not the standing in life. It is faith that matters. Amen po ba? So ang mahalaga ay pananalig. And then sa Galatians 6:15, pansinin po natin ang sabi ng Galatians 6:15, for in Christ Jesus neither circumcision availeth anything. May napansin po ba kayong pagkakatulad? Nor uncircumcision, but a new creature. Praise God. So a new creature is a faith life.
Ang isang bagong nilikha ay nabubuhay sa pananalig at ang pananalig ay paniniwala sa hindi nakikita. Amen po ba? Kaya kung maniniwala ka lang ay sa nakikita, you will continue on living a normal life and a mediocre life that will never excel. Kapag ang buhay mo ay sa nakikita lamang, you will always use your reason and intellect. But when you live by faith, and we are supposed to be living by faith, iba po ang magiging buhay natin. So what matter most is faith that worketh through love. Hindi ho pwedeng trumabaho ang pananalig kung wala kang pag-ibig sa Diyos at wala kang pag-ibig sa iyong mga mahal sa buhay. Devoid of love, faith will not work. See to it that you are in love with your spouse if you are married. See to it that you are in love with your children, your grandchildren. See to it. Because faith works only through love. And please take note the word through. It is a vessel or a channel. It has an entrance and an exit. That is the meaning of through. From one entry point to another exit point. Kaya all the way through life, it will be faith. And faith will work only through love. A new creature. Ang isa pong bagong nilikha ay nabubuhay sa pag-ibig. Amen po ba? At ang isang napakaganda, hindi yung pag-ibig natin ang tinitingnan ng Diyos. Sapagkat yung pag-ibig natin ay may hangganan, ng pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Sa 1 John 4:19. 1 John 4:19. Nais kong inyong maunawaan. We love Him because we love Him because So ano yung gagamitin nating pag-ibig sa Diyos? Yung pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Tandaan po natin, love is in three distinct Greek word. The eros kind of life, the phileo kind of life, and the agape kind of life. The fourth is the storge. Kaya nga atin pong unawain that the highest form of love is the agape kind of love. The highest kind of love is the agape kind of love. Because you love in spite of. Phileo love is a fondness and friendly love. I love you because I like you. That is not agape. What if hindi na siya kagalang-galang? What if hindi ka niya na sunod dun sa iyong request? Maghihiwalay. Pag phileo. Pag agape, the best meaning of eros, the best meaning of eros, to have a clear understanding of it, it is sensuality from the waist down. So ito po ay more on lust. I love you because you are sexy. That is eros. Ay kung tumaba na. Paano yan? But agape love, kahit na maputi ang buhok mo. Amen? Kahit na wala na yung kagandahang inibig sa iyo nung ikay bata pa. Beauty is fleeting. Beauty is skin deep. Ang kagandahan po ay lumilipas. Pero hindi ang magandang puso. What availeth much is new creature. So the title of the message for tonight, the 5th day of the 7 magnificent nights of revival, Maranatha, the Lord
is coming. Maranatha means, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. The Lord is coming. And because the Lord is coming, we have to be prepared. Dahil babalik ang Panginoon, kailangan tayo'y handa. Handa ka po ba? Salamat sa malambot na amen ng 3. Glory. So, atin pong unawain, tama na yung malambot. Huwag kang magtigas-tigasan ng amen. Dahil pag nakita mo ang daranasin ng daigdig, history will always repeat itself. Kaya sabi ni Solomon, there is nothing new on earth. What is now has happened before. Walang bago sa ibabaw ng lupa. Ang nangyayari ngayon ay nangyari na. Wala lang silang mall, pero ganun pa rin. Nagugutom din silang katulad natin. Kaya yung nangyayari ngayon ay nangyari na, at yung mangyayari sa hinaharap ay nangyari na noon. So it is better to read your Bible every day. Because when you live truths, then truth will abound in your life. Kapag isinabuhay mo ang katotohanan ay lalago sa iyong buhay. So without acting on the truths, there will be no increase of the truths. Napakasimple po. Kaya kailangan ginagamit mo yung katotohanan. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawain, history repeats itself. Kaya kung titingnan po natin, yung taggutom ay darating, yung tagtuyo ay darating, yung sobrang kahirapan ay darating. 2 Black Thursday ang nangyari sa daigdig. October 24 of 1929, the decade of depression, so much depression, so much poverty in America. It started in America. That was Black Thursday, October 24, 1929. Pero laging tatandaan mo po na yung mga nangyayaring akala mo'y masama, para po yun sa isang makagandang panukala ng Diyos, dahil kung hindi naghirap ang Amerika, walang US Armed Forces na nagpupuli sa buong daigdig. Amen po ba? At laging unawain po natin na hindi mabuti ang magpatuloy sa kasamaan, sapagkat si Hitler, pinatay niya ang 6 na milyong Hudyo. At kanyang ginawang abo. Pinasunog niya yung 6 na milyong yon. At nung ang katalunan ay tiyak, si Hitler ay nagpakamatay. At inutusan niya ang mga nauto niyang sundalo. At ang sabi niya, pag siya'y bangkay na, sunugin siya sa 15 galon na kerosene. At si Hitler na ginawang abo ang 6 na milyong Hudyo, ang kanya ring katawan ay naging abo. Like begets like. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangang maunawaan mo na ang maliligtas sa panahon ng paghirap ay yung mga may pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya ito po ay hindi very weak message. This is a very strong message, sapagkat ang magtatagumpay ay yung may tinig ng kanyang pagbabalik. Amen po ba? At yung tinig ng kanyang pagbabalik ay hindi ko naisip, ito'y dinikta ng banal na Espiritu. Basta dikta ng banal na Espiritu at sinunod mo, hanggang ngayon ito'y tinig ng kanyang pagbabalik. Anything that is inspired of God, yun pong word na inspired, ang ibig sabihin ay breaths of God. Hininga ng Diyos. All Scripture is inspired. All Scripture is the breaths of God. Hininga ng Diyos. Kaya nga, unawain nating mabuti, definitely magkakaroon ng taghirap, but for a while,
hindi natuloy yung sinabi ko nga sa inyo sa Israel na election about partition or not partition. Yung sama-sama nating pag-iyak, dininig tayo ng Diyos. Hallelujah! At ang sabi ni Abbas ng Palestine Authority, I made a grievous mistake, and what I espouse made me defeated. Dahil alam mo, ang nangyari po, ibinalik sila sa negotiation table. And again, it will take years. Napakatagal po ng negosasyon dahil marami diyang. Kaya, nagkaroon po ng reprieve ang daigdig. Reprieve, darating din po yun, pero hindi sa ating panahon. Baka sa panahon nila. Amen? At kung mangyari man sa ating panahon, makinig kang mabuti, sabihin mo, Maranatha, the Lord is coming. Maranatha, the Lord is coming. Ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon ay matibay. Si Grant Jeffrey, binigyan ako ng kaibigan ko at siya ay namatay na. At hindi niya inabot yung sinabi ng libro ni Grant Jeffrey noong 1993. At si Grant Jeffrey ay ngayon ay nakabalik ulit sa prophetic ministry. Ang sabi niya, darating ang Panginoon noong 1993 doon sa kanyang libro. Hindi ko na makita yung librong yun dahil hindi nangyari na bumalik ang Panginoon noong 1993. Noong 1988, kumalat ang libro ng Simbahang Christian Life ni Tom Hines. At kami ay October daw ang balik, 1988. At kami naghanda ng October 1988. At ang aking katwiran, baka nga. Pero lumampas ang 1988. But, noong October 19, another Black Thursday, but different year, 1987, muling nangyari ang economic crash. Alam niyo po ba na ang plano ngayon ni Obama ng Amerika ay kung paano i-resuscitate niya ang American business. Kailangan ng gobyerno ang 3 trillion para tulungan ang negosyo at palakasing muli. Yan nais ko pong inyong maunawaan. History repeat itself. Magtataghirap. Pero makinig kayong mabuti. Hindi mo matitikman yon. Pero laging unawain po natin, huwag kang dadalangin, Panginoon, alisin mo po ang gulo sa aking buhay. Huwag kang mananalangin nun. Mamamatay ka nun pag gano'n ang panalangin mo. Dahil katulad ng kwento ko sa inyo, may lumapit na isang babae at sabi sa kanyang pastor, Pastor, please pray for me that all my troubles will be removed by God. Okay, sister, do you want that? Yes, Pastor. At siya dumalangin, Father, kill the lady. Sabi niya, Pastor, that is not my prayer request. My prayer request is that all my troubles will be removed. At ang sabi ng pastor, yung walang gulo ay patay. As long as we live, merong gulo. Amen. Pero laging unawain mo, give me wisdom to pass through. Hallelujah. Give me wisdom to break through. Hindi ho pwedeng iwasan. You don't have to suppress the reality of problems. Amen? Dahil pag sinuppress mo yan at binaliwala mo, bukas makalwa, nariyan uli yan. Tapusin mo at lutasin mo. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Iba ito. Maranatha. The Lord is coming. Oh, purihin ang Panginoon. Napakaganda po na magpuyat. Amen? Sapagkat sa panahon ng taggutom, matutulog tayo. Sa panahon ng kasaganaan, maganda pong magpuyat. Pero sa panahon ng taggutom, saka tayo makakatulog sapagkat sila naman ang magpupuyat. Sapagkat hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang kakainin. Sa atin, dinadala ng Diyos yung mga pagkain. Amen. Maliit ba ang inyong pananampalataya? Naalaala nyo ba nung pakainin ko ang 5,000?
2 pirasong isda, 5 pirasong tinapay, pinakain ko, busog lahat sila at may nasobra pa. Hindi ba ninyo naaalala ng pakainin ko ng pangalawang pagkakataon ng 4,000? So ano ang itinuturo ng Panginoon? Ang iyong kailangan ay siya ang bahala. Gawin mo lamang yung kanyang ipinagagawa sa iyo. Ngayon nais ko pong inyong maunawa, history repeats itself. Sa Job 5:20, ipakikita ko po sa inyo ang taggutom. At ipakikita ko rin po sa inyo ang first 4 seals sa Book of Revelation at ito tumutukoy sa kahirapan at sa pagbagsak ng ekonomiya. There will be, noong 2008 po, nagkaroon ulit ng pagbagsak ng ekonomiya ang daigdig. In famine, he shall redeem thee from death, and in war from the power of the sword. So, lagi pong ililigtas niya ang mga anointed. Amen. At dito lamang sa revival na ito, at hindi ito biyaya ng Diyos Christian Fellowship, this is a gathering of the body of Christ. Dahil galing kayo sa iba't ibang simbahan, pero dinala kayo ng Diyos so that you will receive an anointing para magkaroon ng unity of the body, genuine body of Christ. Sa taggutom, ikaw ay tutubusin mula sa kamatayan. Ibig sabihin, kung magtagutom man sa paligid, hindi ka mamamatay sa gutom. So salamat at yung iba ay naghihintay pa ng aral. And in war from the power of the sword. At maging sa digmaan, hindi kayo mamamatay sa bala. Aba, napakatindi po nitong pangakong ito. Amen? And then sa verse 22, ano po ang sabi? At destruction and famine, thou shalt laugh. So ano ang laugh sa Tagalog? Halakhak ang gamitin natin. Halakhak. Sa pagkawasak at sa tagutom, kayo ay hahalakhak. Neither shalt thou be afraid of the beast of the earth. Gayon din, hindi ninyo katatakutan ang mga, ang beast? Mga mababangis na hayop. May isang balita sa Bali, Indonesia. Galing sa 2 weeks na tour yung may-ari ng isang bahay. At pagkaraan na siya nakarabalik na, nagulat yung mga kapitbahay dahil ilang araw na hindi lumalabas ng bahay yung kapitbahay nila. At tumawag sila ng pulis dahil yung dalang mga maleta nitong kapitbahay nila ay nasa labas pa ng harapan ng bahay. At pumasok ang mga pulis sa loob ng bahay at nandun ang mga aso, pinagpipiestahan ang buto ng tao. Dahil 2 linggong gutom at uhaw yung aso. Be afraid of the beast of the earth. Kapag nagtagutom po, pati mga hayop ay gutom, ano kaya ang mangyayari? Napanood ko ang balita tungkol sa isang trainer ng killer whale. Kinain siya ng whale na linalaro niya. Dahil nagandahan doon sa kanyang ponytail. Kaya kinagat ng whale, akala ay nakikipaglaro pa rin sa kanya, kinagat ng whale yung ponytail, 30 years na trainer. Kawawa dahil pagkagat doon sa ponytail, nagtuloy-tuloy sa katawan ng balyena yung babae. Patay. Kaya ipinakikita ko lang po ang larawan. Neither shalt thou be afraid of the beast of the earth. Pag nagtagutom po, pati mga aso ay magugutom. Alin sa dalawa? Tao ang kakainin ng aso o yung tao ang kakain sa aso? Nangyari po sa Jerusalem yun. Na pati tain ng kalapati ay ibinebenta dahil wala nang makain. Pati bungo.
Pati sanggol. Nagpaligsahan yung dalawa. Sanggol mo muna ang ating almusal at bukas yung sanggol ko itinago na nung babae yung kanyang sanggol. Yun po ang taggutom. Ngayon wala tayong pangunawa doon dahil hindi pa natin nararanasan ang taggutom. Pero kayo ba'y naniniwala na totoo ang sinasabi ng Biblia? Amen. So prophecy is not to frighten us, prophecy is to prepare us. Kaya huwag kang matatakot sa prophetic messages sapagkat inihahanda tayo. At nakakonekta ang mensahe sa pagbabalik ng Panginoon sa Revelation 6:6. Kaya kung atin pong uunawain sa Psalms 33 verse 19, huwag mong kalilimutan na pag ika'y naging maalab sa Diyos ngayon, laging tandaan mo po, hindi kahahayaan ng Diyos na mamatay sa gutom to deliver their soul from death and to keep them alive and famine. So sigurado po ang taggutom. Amen? Pero handa tayo. Maalab tayo sa Diyos. Maalab tayo sa revival. Maalab tayo sa panalangin. Maalab tayo sa pagbasa ng Biblia. Mukhang marami ang hindi maalab sa Biblia. Dahil lilima yung amen. Kaya kung hindi ka maalab, magi ka ng maalab mula ngayong ikalimang gabi. Amen? To deliver their soul from death and to keep them alive in famine. History repeats itself. Yung taggutom po'y darating. Amen? Kaya nung economic depression sa Amerika, ang mga tao po ay nasa soup line sa pila ng sabaw. Yun lang ang pagkain ng mga Amerikano. Kaya yung mga milyonaryo nagtatalunan sa building at nagpapakamatay dahil hindi nila kaya. Yun sobrang kahirapan. Pero nagsiyasat ang isang pastor tungkol doon sa mga soup line, yung pinipilahan na sopas. At tinatanong niya, Kristiyano ka ba? At ang pangalawang tanong, nagtatights ka ba? So, at natuklasan niya na walang nagtatights na nakapila sa kanyang pagsusuri doon sa mga nakapila sa sopas. So, totoo ang salita ng Diyos na sa panahon ng taggutom, hindi ka pababayaan ng Diyos. Oh, purihin ang Panginoon. Totoo ka ba sa Diyos? Ayun, 10 na. So sa Psalms 37 verse 19, ano po ang sabi? They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Saan nandun si Elijah nung gutom na ang buong daigdig? Andun, pinakakain ng uwak. Isip-isipin mo po, yun na lang, tingnan mo yung iyong kamao. Pag tayo'y kumaing nakakamay, ang laki nating kumuha ng isusubo, lalo na pag gutom. Ano po? Isip-isipin mo po, yung tuka ng uwak. Gaano nakalaki yung madadalang pagkain ng uwak? At saan kaya kumuha ng pagkain yung uwak? Di siyempre sa langit. Dahil tagtuyo. Napakasimple ng paliwanag. Ang Diyos ang nagbigay ng pagkain doon sa uwak sapagkat merong isang lalaking masunurin sa Diyos. Kaya dito maraming babae at lalaking masunurin sa Diyos kaya hindi sila makakaranas ng hapdi at haplit ng taghirap. Dahil sila'y nag-iikapo. Nabawasan yun sa ikapo. Yan ang gusto ko sa mga Kristiyano. Pagdating na sa pag-iikapo, kakaunti ang naniniwala. At yung iba naghahanap ng simbahan na walang ikapo. Kaya sila ay nawawala din at nalilito. Sa Jeremiah 42:16, Jeremiah 42:16. Ipinakikita ko po dahil nandun po yun sa 4 seals, yung taggutom at taghirap.
Then it shall come to pass that the sword which you feared shall overtake you there in the land of Egypt. And the famine, the famine whereof you were afraid shall follow close after you there in Egypt, and there you shall die. Sa mga masuwayin, sa mga kinalimutan ang Diyos at ang kanyang salita, bubuntot sa kanila ang taggutom. Tingnan mo ang iyong katabi. Gusto mong kabuntot mo, gutom. Palagay ko, ayaw mo. Sabihin mo, ayaw. Puri ng Panginoon. And then, sa Matthew 24:7. Tingnan natin ang Matthew 24:7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines. Laging kasama po ang taggutom. There shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. So titiyakin ng Diyos na parurusahan niya ang mga hindi nagtitiwala sa Kanya at kailangang i-exempt mo ang iyong sarili doon sa parurusahan sapagkat ikay nagtitiwala sa Kanya. There shall be famines. At pag nagtagutom po, may salot. Dahil unhygienic ang kakainin ng tao. Kahit daga kakainin ng tao. So there will be bubonic plague. Ano po yung bubonic plague? Ito po yung nakamamatay na lason na galing sa daga. And there shall be famines and pestilences and earthquakes. Dahil tuyong-tuyo, dililindon in diverse places. Prophecy is not to frighten us, but to prepare us. Sabihin mo, ang kapahayagan sa hinaharap ay hindi para takutin ka, kundi upang ihanda ka. Amen po ba? Na ang pag-asa ay hindi sa lapi, ang pag-asa ay hindi material na bagay, ang pag-asa ay ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Oh, glory sa Mark 13:8. Mark 13:8. Glory. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles. These are the beginnings of sorrow or sorrows. And then sa Luke chapter 21 verse 11. Luke 21 verse 11. And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. A truth will be considered as truths by the testimony of three. And this is synoptic gospel. Synoptic in the sense that they are similar. Tatlo ang sumaksi na magkakaroon ng gera, magkakaroon ng taggutom at magkakaroon ng taghirap sa buong daigdig. Hindi kaya tayo magiging matalino na may babala na nito sa hinaharap? Think of this. Kaya binigay sa atin ng Biblia para tayo ay patnubayan, para tayo ay gabayan. Kaya yung anointing na tinanggap ninyo ay para kayo maging matibay at matatag, at ang tibay at katatagan ay sa pagtayo sa katotohanan. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, kailangan maging kang maalab at iligtas mo ang iyong mga kamag-anak upang sila'y maiiwas sa impyerno. Tatlo ang mahal ang kamag-anak. Oh, I love you all. Napakagaganda ninyo. So, pansinin po natin sa Revelation. Magtatapos tayo ng mabilis. Dahil laging mabilis ngayon, pabibilisin ng Diyos ang mga araw sa huling panahon. Kaya napakabilis po ngayon para iiwas ang mga hinirang. Amen? So, yung first seal sa chapter 6 ng Book of Revelation, hindi na po natin pupuntahan in details. Pero, ang commentary about the first four seals, it represents false Christ,
So yun po ang una, mga bulaan, mga sinungaling na Kristo. Aangkinin nila na sila ang Hesus Kristo sa makabagong panahon sa Gentile setting. Yan po ang claim ng mga bulaang Kristo. At mapapansin natin, pag nagkaroon ng mga bulaan, mamamali ang tao at susunod sila sa mga sinungaling, at kapag ang tao ay sumunod sa sinungaling, sinungaling na rin siya. Ganun po kasimple. So, there will be false Christ, there will be wars, famines, and then wave of deaths that will sweep across the face of the earth, killing 1/4 of the entire population. Yun po yung unang pagkilos ng kaparusahan. 1/4 of the total population of the world will be killed. Revelation 6:9. And then Revelation 9:18, after na mawala yung 1/4 population of the world, ang isusunod 1/3 of the remaining population of the world. Pero, unawain nating mabuti at maghanda tayo. Sabihin mo, Maranatha. Jesus is coming. Soon. Oh, purihin ang Panginoon. So, isisiruin ko na po ang paghahanda sa Revelation 6:6. The number of the Antichrist is 666. Pero 2 lang ito, kaya hindi ito. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley. Pansinin po natin, wheat and barley. For a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. Tambalan po ito, combination. Wheat, barley, oil, and wine. Oil is symbolic of the Holy Spirit. Wine is symbolic of the blood of Jesus Christ. So atin pong unawain, oil as the Spirit and wine as the blood, ang ibig sabihin, the people of God is blood boats and redeemed by the Spirit. So the people of God are blood boats and redeemed by the Spirit. So, yun pong do not touch, heart not the oil and the wine, ito po'y mga tao. Yung oil and wine ay mga tao. So do not touch, do not hurt my blood-bought people. Kasama po tayo ron. My blood-bought people that is Spirit-filled. Wow. Kaya nga po kung iyong pag-aaralan ang Book of Galatians, ang makikita mo rito ay ang tungkol po sa pagdating ng pangako ng Diyos kay Abraham, ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya nga unawain mo mabuti, ikaw ay binayaran, ikaw'y tinubos, hindi ng walang halagang pantubos. Ang itinubos sa iyo at sa akin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo, at ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang buhay ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa katubusan natin kaligtasan, tayo'y pinuspos ng banal na Espiritu. Kaya tayo nabubuhay na laging nasa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya tayo'y laging nasa pag-ibig at nasa kababaan. Why? Because you were blood-bought and you were always filled with the Holy Spirit. Kaya sa panahon ng gera, sa panahon ng tagutom, ikaw ay hindi makakaranas nito because God will supernaturally elevate you. Oh, glory. Kaya nga alaban mo na, iligtas mo na ang iyong mga kamag-anak. Amen? Dahil tandaan mo po, si Lot at ang dalawa niyang anak na dalaga ang naligtas. Bakit? Dahil yung asawa niya ay lumingon. Ngayon, ang sabi ng anghel,
huwag kayong lilingon at huwag ninyong titingnan ang pagkatupok ng Sodom at Gomorrah. And because the wife of Lot the heart of the wife of Lot is attached to their wealth and material possession in Sodom and Gomorrah. Kaya kailangan magsanay ka po na kung mayaman ka man, huwag mong pagtitiwalaan ang iyong yaman. Hello? Baka pagdating ng taggutom, lumingon ka at mamatay ka sa gutom. Kung mabubuhay ka po, ganito ang prinsipyo ng tamang buhay. Magkaroon ka ng pangarap ng Diyos. At ang pangarap ng Diyos ay matitiyak mong pangarap ng Diyos dahil hindi mo magagawa kung hindi ka tutulungan at sasamahan ng Diyos. That is a dream that is from God. Ang pangarap na galing sa Diyos ay tiyak na mabibigo ka at malulugi kapag hindi ka sinamahan ng Diyos. So my challenge to every one of you as I close this evening, live as though you will not die. Mabuhay ka sa pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos na parang wala kang kamatayan. Pero pag ginagawa mo sa bawat araw, kailangan ikay masigla at masipag na parang ang bawat araw ay katapusan na ng iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Live as though you will not die and live each day as though it is your day to die. Sapagkat pansinin po natin kung nabubuhay ka na ginagawa mo yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos at iyong tinatapos ito sa bawat araw, ang iyong buhay ay magiging mahaba. Why? Dahil hindi mo alintana ang parating na pagsubok sa buong daigdig sapagkat idaraan ang buong daigdig sa pagsubok at kahirapan. You will live. You will spend your days in prosperity. Why? Because you are blood-bought and spirit-filled every day. And you will spend your years in pleasures. Why? Because the oil and the wine is on you, the blood covers you, and the anointing of the Holy Spirit propels you. And invigorates you, and make you zealous every day. At makikita mo, hahabulin ka ng pagpapala. Thy goodness and thy loving kindness shall pursue me all the days of my life. Bow down your head. O Diyos, salamat at may pag-asa. Na kahit man magtaggutom at magtagdigma at magtaglindol at magtagsalot, sigurado kami dahil kami binayaran ng dugo ng iyong anak. Dahil kami pinuspos ng Espiritong pangako mo kay Abraham. Mangyari ang tibay at katatagan ng bawat isa at maluwalhati kang lagi sa buhay ng bawat isa sapagkat katotohanan. Maranatha, the Lord is coming soon. Pagpalain mo ang bawat isa at patatagit patibahin sa katotohanan ito. In Jesus' name, and everyone shout Amen. Hallelujah. Rise up and I will give you a very quick benediction, and then aawit tayo ng very quick song, In Christ Alone. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay nasa iyo na, umunlad at lumago ito sa inyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay sumigaw ng Amen. At awitin natin ang In Christ Alone at si Kristo lang. Hallelujah. Mabilis, sapagkat mag-uuwian na ng mabilis ang bawat isa. Hallelujah!